tayo ngayon sa isang liblib na barangay sa probinsya ng Bulacan. Pupuntahan natin yung isang pamilya na para madagdagan yung kanilang kita ngayong tag-init, kumukuha ng ginto sa ilog. Medyo madulas itong mga bato na kailangan nating tawirin, di ba? Dito sa ilog. So, maliban dito, medyo malayo na to mula dun sa mismong bayan. At mula roon, kailangan tawirin itong ilog na to. Nang makatawid sa ilog, nakilala ko ang residenteng si Lola Ligaya Torres, 66 na taong gulang. Gandang hapon po, Lola. Malayo rin po pala to, ano? 3 dekada na raw ang nakararaan ng matuklasan nila ang nakatagong yaman sa ilog. Ang kinukuha nila rito, mga latak ng ginto na naiwan ng mga dating minero. Mag-alas 9 ng umaga, naghanda na si Lola Ligaya. Bitbit ang isang goggles na tinatawag nilang antipara at isang bilog na kahoy na tinatawag nilang dulang. Naglakad na siya kasama ang 2 taong gulang na apo na umaasa rin sa kanya papunta sa ilog para simulan ang paghahanap sa mailap na ginto. Agad na sumisid sa ilog si Lola Ligaya. Sinimulan ang pagdudulang o pagmimina ng ginto. Swertihin kaya sila ngayon? Makailang ulit na sinipat ang buhangin sa ilalim ng ilog. Sa pag-asang makakita ng ginto. Habang naglalaro si Nene, tumulong na rin siya kay Lola Ligaya. Ang isa pang apo ni Lola Ligaya na si Adrian, tumulong na rin sa paghahanap ng ginto. Kwento niya, 5 taon pa lang nang matuto siyang magmina. Gusto rin po matuto dahil yun po yung kinamulatan kong trabaho ng magulang ko. Grade 4 na sana ngayon si Adrian pero kinailangan niyang huminto sa pag-aaral. Mas malaga po yun dahil doon po yun lang po yung napakakuha namin ng pagkain. At nang hindi makitang hinahanap, lumipat siya ng ibang pwesto. Saan ka papunta? Baka mayroon doon sa hulog. Doon sa malalim-lalim. Kinailangan niyang sumisid sa mas malalim na parte ng ilog. Dito raw kasi madalas matatagpuan ang mga butil ng ginto. Pero dahil na rin sa kanyang edad, hirap na si Lola Ligaya na makatagal sa ilalim ng tubig. Kaya makailang ulit siyang lumubog
at umahon, saka maingat na hinahawi ang sinalok na buhangin. Binubuklatan ko ng bato. Saka ko pinukot-kot yung buhangin. Iniipon ko tapos ay dinadakot ko ng baong ng niyog. Saka ko inalagay sa dulang. At sa ilang pagkakataon, kinakailangan niyang buhatin ang mabibigat na bato. Binubuklat ko itong malaking bato. Papaypayan ko yung kinabuklatan. Hindi makita yung ginto pagka hindi maalis yung bato. Muli niyang binulabog ang mga buhangin. Isinalok sa dulang at saka hahawiin sa pag-asang makakuha ng mineral. So, ilang oras ninyo ginagawa to sa isang araw? Papasok kami dito ng mag-alas 9. Tapos lalabas kami ay alas 4. Paano niyo po natutunan yung pagdudulang? Sino yung nagturo? Ay, matagal na po. Wala pa akong anak ay nagdudulang na kami. Iyon po ang kinagis ng kung hanap buhay namin. Kung hindi magtanim-tanim. Matapos ang mahigit 2 oras na pagsisid, Ayun, may maliit. isang gatuldok na kumikinang ang nakita ni Lola Ligaya. Ito na raw ang inaasam nilang ginto. Paano nalaman na may ginto rito? Yung matatanda pa ang nakaalam na may ginto dito. Nakita na namin ginagawa nila. Gumawa na rin kami. Pero para kay Lola Ligaya, hindi pa raw ito sapat. Kaya muli siyang sumisid. Maya-maya pa, Ay, nakakita rin ako sa wakas. Katingin. Oh, maliit pa ito. Pangkaraniwan lang na nakukuha rito. Ganyan kalalaki. ang nahanap na butil ng ginto, maingat na iniipon ni Lola Ligaya sa isang maliit na boteng nakakwintas sa kanyang leeg. Anong pakiramdam pag nakakita kayo ng ginto? Ay, natutuwa kami. Saka parang natatanggal yung pagod namin pag malalaki na nakukuha. Bawat piraso na makikitang ginto, kayamanang iniipon ni na Lola Ligaya. Ito raw kasi ang susi para malamnan ang kumakalam nilang sikmura. Bakit niyo po kailangan gawin ito? Para po sa pandugtong sa aming pagkain. Pag kami naubusan ng bigas, ibibenta namin ko pa kami ng bigas o kaya pang ulam o tinapay ng aming mga bata pag sobra na sa bigas. Matapos ang 2 oras na sisid, 2 maliit na piraso ng ginto ang nahanap nila. Konti po ito. 4 na araw ko na itong tinapay pa yan. 4 na araw. Opo. Tapos gaano ho karami yan? Baka mga kalahating miligram na siguro. Pag binenta po yung kalahating miligram, magkano po yung inaasam? 125 siguro.
So, mga 125 pesos po ito na 4 na araw nyo ng pinapaypay. Ilang minuto bago mag alas 12, naghanda na sina Lola Ligaya ng kanilang pananghalian. Isang bote naman ng tubig ang kinuha ni Lola Ligaya para isabaw sa kanyang kanin. Para saan yung tubig na yan? Anong gagawin? Bahog, kinain. Isasabaw. Yan na yung pinakaulam. Asin. Ano? Ito na ang pantawid gutom nilang maglola. Bakit walang ulam? Walang nakakuha ng ulam. Hindi naman obrang manisi at walang isda na dito sa ilog. Habang wala pang kita, tiis muna sa kanin, tubig at asin sina Lola Ligaya.